Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga ang usapin di umano sa mundo ng social media ang tinaplano nga ni Liza at ni Romualdez. Dito nga hindi pinalagpas ni Vice Presidente Sara Duterte at binaltahan nga ang matinding plano na sirain si Vice Presidente Sara Duterte. Itong si Liza at si Martin Romualdez tila hindi nga uubra ang kanilang paninira kay Vice Presidente Sara Duterte dahil di umano malaki ang tiwala ng tao sa ating Vice Presidente. Dito natin makikita na gagawin ng mga pulpul na ito ang lahat para lamang masira si Vice Presidente Sara Duterte. Banat pa nga ng isang netizen, kahit anong plano ang gawin ng Araneta Romualdez at Dilawang grupo ay hindi nila kayang pigilan ang itinakda ng may kapal. Matagal pa naman ang 2028, may barangay election this year at midterm election on 2025. Nakatakdang umupo bilang Pangulo si Bongbong Marcos up to 2028. Pero kung magmamadali sila, ay pwedeng mapadali ang pagtatapos ng mga Marcos era. Isang taon palang lumilipas ang botohan pero sa presidente ng Pilipinas, heto at meron agad nagpapakita ng kasamaan. Patay kayo dyan, wala nang susuporta sa inyo dahil ang hanap ng taong bayan sa President Bongbong Marcos administrasyon ay kabutihan at ngayon gumagawa ng mabuti si President Bongbong Marcos versus Sara. Pero anong ginagawa ng mga taong ito? Galit kami sa mga taong ganib sa pwesto sa gobyerno. Ang kailangan namin ay ang maangat at magpababago sa buhay mahirap ng Pilipino. Payo namin sa mga kawani ng gobyerno, magtrabaho lang tayo sa itinakdang pwesto at tapusin ang termino ng inyong administrasyon ng walang bahid, kasakiman, kasamaan, sanay para sa bansa at taong bayan ang inyong paglilingkod para sa katahimikan at kaunlaran. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kaloys, may narinig ako na interview ng isang congressman na malapit din dito kay Martin Romualdez. And doon mga kaloys, nagre-reveal talaga kung ano talaga yung plano ni Martin Romualdez. Planado ba niya yung pagligwak kay Gloria? Diba? Or may plano din siyang ligwakin si Sara? Baka natunugan lang ni Sara dahil sa puting ahas kaya inunahan na niya mga kaloys. Ano sa tingin niyo? Ayan. So, dito sa interview mga kaloys, okay, i-type ko yung link dito sa chat. Kayo na lang po ang manood mga kaloys. Isa-summarize ko na lang at i-ano ko na lang yung mga importante. Okay? So, ayan, nakikita nyo mga kaloys sa chat box. Dun sa dulo. Diba? Nandun yung link ng video na ito. Ayan, shoutout kay Genervin TV. So, ayan mga kaloys. Itong ano na to mga kaloys, itong interview na to talagang nag-reveal something. Ito yung si Pimentel, taga Surigao to mga kaloys, Congress, di ba? So dito mga kaloys, sa pag-interview ni Karen, talagang ito si Karen ay magaling din. Okay, magaling din talaga siya magtanong mga kaloys. Although nakakainis lang minsan, pero magaling siya. Parang ano siya parang bata, yung parang marami kang tatanungin, di ba? Gusto niyang galing mismo sa bibig mo ay yung sagot. So dito mga kaloys, nag-interview niya tong congressman na to ay talagang sinabi ng congressman na prerogative daw or nasa House Speaker na yon na yun na nga yung nangyari nga na napalitan itong si Gloria. Right? Para sa atin na bastos yun kasi nga pwede naman niyang kausapin si Gloria at sabihin na para hindi ka mabastos. Hoy, Nunal! Ang ganon. Kung gano'n siya kabastos. Hoy, Nunal! Pwede bang mag-resign ka na lang?
kung ayaw mong mabastos. Parang ganon, di ba? Pwedeng ganon, di ba? Mas worse naman yung biglang nagulat na lang si Gloria. Ay, demoted na pala ako. Di ba? I'm sorry. Right? So, yun na nga, sabi niya, pwede yung gawin ng House Speaker kasi nga, ang ng House Speaker, unang-una, siya, di ba, pinsan siya ng Pangulo. So, suportado talaga niya si Budul-Budulman. And then, yung mga gustong ipapasa na batas ni Budul-Budulman ay talagang suportado itong si Martin. Right? Yung Maharlika Wealth Fund ba yun, di ba? Gusto nilang, kung ano yung priority. Right? Pero hindi priority dan yung mga ibang bagay. Like, pwede niyang sabihan si Martin, "Uy, tambaluslos." Okay? Priority mo yung, investigation dun sa smuggler. Diba? Na pinangalanan ni Congressman Swansing. Dapat ma-clear yung pangalan ni Michael Ma. Right? Pwedeng ganun. Pwede niyang sabihan. Alam niyo mga kaloys, kahit hindi natin nakikita, okay? Behind the camera, behind the scene, right? Na itong mga congressman na to, kahit sabihin nila na wala ng pork barrel, mayroon yan. Right? Nag-iba lang ng pangalan. Right? So, yung pork barrel, saan galing yun? Sa Office of the President. Ganon pa rin. Right? So, maintindihan mo yung mga action ng ibang mga congressman na talagang oo ng oo na lang. Right? Kasi nga, alam na this. Right? Baka may generous pork barrel. Right? So, yun, ang ano niyan is bakit tinanggal? Right? So, dito sa interview na ito mga kaloys, tapusin na lang na planado talaga. Okay? Planado talaga yung pagligwak kay Arroyo. Okay? Papakita ko sa inyo mga kaloys. Pero bago tayo magtuloy mga kaloys, i-review muna natin kung sino yung mga speaker. Okay? So, kung titingnan mo dito mga kaloys, naging speaker si Gloria, okay? Noong June, nakita niya sa monitor mga kaloys, okay, June 23, 2018 hanggang June 30, 2019. Tapos, pumasok si 10K. Okay? Kilala niyo si 10K, taga-Tagig. So, July 22, 2019 siya pumasok. So, isang taon lang pala si Gloria naging House Speaker. Pero bago dyan, si Pantaleon Alvarez, di ba? Nag-away-away sila. So, dito na pumasok itong si Tambaluslos, di ba? July 25, 2022. So, marapit mo siya na mag 1 year. So, dito mga kaloys, kung titinan mo yung timeline, kailan ba hindi sinuportahan yung franchise ng ABS-CBN? Kailan yung nangyari? Kailan nagsara? Di ba 2020? Sino na yung doon? Sino yung House Speaker? Di ba si Cayetano? Si 10K? Di ba? So, hindi si Gloria. So, yun yung malinaw mga kaloys. During the time of Alan Cayetano, nagsara ang ABS-CBN. Okay, malinaw tayo dyan, na. That's a fact. Okay. Shoutout kay Maharlika Nako. Okay, solid. Maharlika Nako. Planado kasi para walang sagabal sa kanila kina Tambaluslos at Tambalusyang. Uy, sino yan si Tambalusyang? Bago yan. Akala ko si Liza Fer. Ngayon naman si Tambalusyang. Ano ba yan? Dami ng pangalan. Sabi ni Liz, planado Jude, mga hangul o power sila tanan. Labi na si Tambaluslos. Okay, Bisaya. Sabi niya, yung Tagalog mga kaloys, planado daw lahat, talagang sakim sa kapangyarihan itong si Tambaluslos. Okay? So, pera din, right? So, dito mga kaloys, 2020, di ba, May 2020, yung ABS-CBN nasara. So, balikan natin mga kaloys kung sino yung mga congressman or congresswoman na umayaw. Hindi suportaan yung franchise ng ABS-CBN. Okay, may listahan tayo. Ayan, di ba? So, sabi dito mga kaloys, okay, list of lawmakers who voted for and against ABS-CBN franchise renewal. Bakit mahalaga ito mga kaloys? Kasi makokonect natin to sa mga nangyayari ngayon. Okay? Sa mga nangyayari ngayon. So, ito mga kaloys. So, ito yung listahan ng mga, okay? Sabi dito,
the 70 who voted yes to the resolution to reject, okay, the franchise. So, ito yung mga nag-reject ng ABS-CBN franchise. Okay. So, dito mga kalis, i-highlight ko lang kung sino yung mga importante na tao, okay, sa ating discussion. So, una dito mga kalis, itong si Juan Miguel Macapagal Arroyo. Kilala niya, di ba? Macapagal Arroyo. Right? So, ayaw niya sa ABS-CBN. So, sino pa dito ang, ano natin? Meron isa dito mga kaloys eh. Saan ba yun? To si Marcoleta. Right? Rodante Marcoleta. Number 39. Sino pa? Yan, si Tambaloslos. Ferdinand Martin Romualdez. So, isa siya dun sa umayaw mabigyan ng franchise ang ABS-CBN. Right? At eto mga kaloys, ito pa, si Arnulfo Teves. Right? So, ayaw din pala din niya sa sa ABS-CBN. Tapos, dito may isa pa eh. May nakita ko ditong tao na talagang nag-vote pala siya. Okay? Ito, si Paulo Duterte, ayaw din niya ng ABS-CBN. Diba? Si Mike Defensor, ayaw din. Right? Yung pinalitan ni Charis, si Ria Fariñas, ayaw din. Right? Kaso ngayon, di ba, baka boboto, mabigyan na ng franchise itong ABS-CBN, mga kaloys, sa nangyayari. Right? So, i-connect natin itong mga kaloys. So, ito yung listahan. So, i-type ko na lang sa chat box para matingnan nyo. Okay? Yung listahan. Ayan. Okay? Sabi ni Bega Warp, makaleni Kiko yung Jimmy na yan. Puro kadilawan ang pinagsasabi. Time out ka ngayon sa akin. Sabi ni Marky Lincoln, for me, if tatakbo si Yorme or si Isko, siya pa din ang pagkapangulo. Siya pa din ang pipiliin ko. At gusto ko maging vice president ay si Alan Quetan. Oy, may kanya-kanya tayong di ba? Pero, sorry hindi ko nalagay si Isko kasi ang balita ko, ayon sa Puting Ahas, ay ma-appoint siya. Abangan natin yung mga kaloys. Kung magibingo yung ahas. So, dito na mga kaloys, nung si Sara, okay, nung time na nagpahiwatig talaga siya, na ayaw niya, okay, sa PDP Laban. Okay, ito yung sinabi niya mga kaloys. Okay? So, bakit pag-usapan natin yung PDP Laban? Alam niyo mga kaloys, para ma-link natin, okay, ma-connect natin the dots, yung plano talaga ni Tambaloslos. So dito mga kaloys, ang statement dito ni Sara, sabi niya nito, in-address niya si Senator Pimentel at saka si Mr. Ronwald Monsayak. Sabi niya, Senator Pimentel and Mr. Ronwald Monsayak should stop blaming me for the sad state of their political party. Ito yung PDP Laban. It is not my fault that no one among you is a leader worthy of the respect of the majority. Don't blame me for the sitcom. Okay? So yung sinabi niya. Mayor pa lang siya. Diba? So ayaw talaga niya. The fact na pwede naman sana siya tumakbo during yung 2022 election sa PDP Laban, ay pinili niya ang lakas CMD. Yun, akala niya mapagkatiwalaan. Yun pala ay budol. Okay, bakit budol? Okay, ito na. Ayan. May 22, 2023. Right? Wala na si Sara sa lakas CMD. So, di ba, nagkaroon ng partnership agreement ang lakas CMD at saka ang PDP Laban. So, ano ibig sabihin yan, mga kaloys? Di ba, ayaw na ayaw ni Sara ang PDP Laban. Yun pala, may plano itong si Tambaloslos. Kasi si Tambaloslos po ang president ng lakas CMD. Okay? Hindi ko alam kung may basbas ito ni Gloria. Pero the fact na na-demote si Gloria, I don't think so. So dito mga kaloys, 'di ba, yung chain of event, yung sunod-sunod na pangyayari, 'di ba?
ito kasing si Gonzales, yung pinalit kay Gloria, okay, ay PDP laban. Right? Si Romualdez, lakas CMD. Pero ito na nga, kung mag-merge lang sila, okay, bakit tatanggalin pa si si Gloria? Bakit bastusin si Gloria? Bakit i-demote si Gloria? Right? Kasi nga siguro takot itong si Romualdez na siya mapalitan. Right? Kasi kung mapalitan siya, magiging na siya parang wala. Magiging lang din siya, ordinary. Hindi na siya papansinin. Hindi na siya mapapansin. Right? So, gusto talaga niyang mananatili hanggang 2025 kasi ang reason daw ay susuportahan niya kung ano yung mga panukala na gusto ni Bongbong Marcos na ilalakad niya sa Congress, di ba? So, dito mga kaloys, itong plano na to na mag-partnership sila, alam ni Tambaloslos na mag-against talaga si Sara. Right? Mag-against talaga si Sara. Although yung PDP laban ay in-endorse si Sara, wala namang magagawa din si Sara. Alang-alang ay ayawan niya. Diba? So, dito pala mga kaloys, nakita niyo, diba? Naligwak si GMA, tapos nag-resign si Sara, tapos nagkaroon ng partnership itong lakas CMD. Okay, PDP laban. Kailangan ni Romualdez ng numbers sa Congress para hindi siya maligwak. Right? Tapos binudol pa niya si GMA, right? Bit pa niya dun sa sa taas. Kunwari, okay sila. Pero alam naman natin, nakikita natin sa mata ni Gloria. Right? So, dito mga kaloys, so alam na natin yung lakas CMD, PDP laban, syempre si Sara ayaw talaga niyan. So, siguro nakapagsabi yung puting ahas kay Sara na yun yung mangyayari. Okay? Kaya umalis na lang siya. So, ngayon mga kaloys, medyo malinaw na yung reason bakit umalis si Sara. Between yung reason kasi iba na umalis si Sara kasi nga natanggal si Gloria and itong partnership na to, malaki ang probability na ito ang dahilan. Okay? Itong partnership na to. Kaysa dun kay Gloria na naligwak. Kaya nakapagsabi itong si Sara na dahil sa ambisyon mo, okay, huwag kang maging tambaloslos or kupal. Okay? Yan yung right term, kupal. Huwag kang maging kupal. Right? Dahil sa ambisyon mo, huwag kang maging kupal. Yan yung term mga kaloys. Sabi naman ni Susan Gatmaitan, I like Rafi Tulfo as president because he's for the people. He's been serving for many years. Ayan, yun yung choice ni Susan. So, dito mga kaloys, makikita mo rin yung connection, okay, dito sa ayaw, sa ABS-CBN, okay, ng mga congressman, kasama si Tambaloslos, pero ito na ngayon ang nangyayari mga kaloys. Okay? Sabi ng ABS-CBN, magsasara na daw itong Teledaryo at DZMM. Pero dahil sa kasunduan ng ABS-CBN at ng Prime Media Holdings Incorporated ni Tambaloslos, tuloy-tuloy pa rin ang Teledaryo. Okay? Kumbaga sinagip ni Martin Romualdez. So dito sa article na ito mga kaloys ng PEP, sinabi rin nila nung time ng ama ni Tambaloslos, okay, gusto rin pala ng ama na kunin yung ABS-CBN. So parang sabi ng mga dilawan, ay parang ito yung dati nang nangyari kasi yung tatay niyan si Martin Romualdez ay gusto rin kunin yung ABS-CBN during the martial law time. So parang nagbalik sa kanila. Pero ang malinaw dito mga kaloys, pagkatapos mong umayaw sa franchise ng ABS-CBN, okay, noong 2020, nandito pangalan mo, Tambaloslos. Okay, kaya Tambaloslos ang tawag talaga sa kanya mga kalong. Walang salita. Pwede mo ring sabihin Tambaloslos yung walang salita. O yung budol-budol man, Tambaloslos pa rin yun. Pwede. Okay? So, lahat ng negative, Tambaloslos. Pwede mong ganin mga kaloys. So, wala siya isang salita mga kaloys. So, you cannot trust this person. The fact na napahiya niya si Gloria, akala niya na magkakampi sila, ayun pala, di ba, na traitor. So, ayun o.
di ba? Yung company ni Martin Romualdez na ang sasagip sa teledyaryo. So bakit kailangan niya yung teledyaryo at saka DZMM? Kasi mga kaloys, effective pa rin yun sa pag-propagate kung anumang propaganda ang gusto mo. Kasi radyo yan eh. Right? Habang nag-work ka, makikinig ka sa radyo or every day, okay, pagising mo, makikinig ka sa radyo. Yung mga ordinary na Pilipino, okay, nakikinig pa rin yan sa radyo, mga kaloys. So, kung gusto niyong kontrolin yung utak ng mga class C, let's say class C lang sila, okay? Eh, pwede nilang gamitin to. Para saan? Sa kanyang ambisyon. Right? Sabi na nga ni Sarah, di ba, na sa ambisyon. So, eto mga kaloys, planado lahat. Okay? Itong ginagawa ni di ba ni Romualdez ngayon, di ba, na yung balakid sa kanyang ambisyon ay unti-unti na niyang nililigwak. Kasi for sure ang suportaan ni Gloria sa 2028 ay si Sara talaga. The fact na dahil kay Gloria, mas malaki ang probability na dahil kay Gloria ay sumama itong si Sara sa Lakas CMD, walang Hindi ninyo maiisahan si Vice President Sara. Yan ay likas na matalino, hindi tulad sa mga tambaloslos na nag-educate lang. Iba yung na-educate lang kaysa lakas na matalino. Kaya ang Vice President namin yan kahit anong palusot sa mga tambaloslos. Magagalit talaga yan si Vice President Inday. Ayaw niya ang mga tambaloslos na panunungkulan sa bayan at sana si Vice President Sara Inday na ang presidente ayaw niyang makialam ang mga asawa di tulad ni tambaloslos. Wal mga kababayan, makikita natin ang matindik bakbakan ngayon. Kung kayo ang tatanungin ano ang inyong palagay, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.